Kumusta? Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back po sa ating usapang gulayan, panibagong video, panibagong kaalaman na naman patungkol po sa dalawang foliar na ating pinag-alternate no, sa paggamit sa ating mga pananim tulad ng kamatis, talong, ampalaya, sili at iba pa mga pananim mga ka-farmers. Okay, so bago natin umpisahan ang pag-share at pagbahagi sa mga produktong ito mga ka-farmers, kung paano ko siya ginagamit, saan natin mabibili at kailan natin sila pwede i-apply, unang-una mga ka-farmers, shout out po pala no sa lahat nating mga audience. Okay, may galab shout out po no, kasi kahit marami na silang subscriber, million na, pinapadood pa din ang ating munting YouTube channel mga ka-farmers. Okay, so kung isa kang viewers na mahilot sa ganitong usaping about sa ganitong usapin about farming, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan no, mag-like, share at mag-comment. Okay, tapos pa-subscribe naman po mga ka-farmers kung pwede lang. Paki-click naman po sa mga notification bell, ating notification bell, para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So hindi na natin patatagalin pa, at ngayon upinsahan na po natin ang pagbahagi no ng kunting kaalaman sa tamang paggamit sa mga hinahawakan kong produkto na to. So ito mga ka-farmers ay produkto po siya no sa Allied Botanical, at ito naman po sa AgriGo-Pro no, yung Green Acres. So maganda po siyang gamitin natin pang spray sa ating mga halamang pananim. So ulitin ko, pwede sa talong, kamatis, palay, lahat mga ka-farmers, yung hinahawakan kong mga produkto na to, pwede po sila. So wag nyo na sabihin no, sa ating mga basher na ako po binabayaran para mag-share po ng kalaman. Request lang po ito mga ka-farmers kung ano ang mukha sa ginagamit kong mga foliar fertilizer. So ito po mga ka-farmers, so ito po sila, Green Acres at saka Peter. So sa ating kwentuhan ngayon, alamin natin sila kung paano natin sila gamitin. Okay, at saka yung ating isang foliar. Ito liquid, ito powder. So ngayon mga ka-farmers, unang-una ibabahagi ko po sa inyo, kasi kita mismo mga ka-farmers gumagawa ng experiment dito sa produkto na to. So alamin natin muna mga ka-farmers kung saan siya galing. Okay, so ang mga material niya mga ka-farmers ay galing po sa Norway or Israel. So alam natin mga ka-farmers, pag Israel or Norway, kung pag-usapang pang-agrikultura, hindi na po sila mabibitin. Sila po ay nangunguna kasi napaka-advance na compare sa atin. So ulitin ko, ang raw material o ang laman nito, yung nilagay mga ka-farmers dito sa loob ng galon, ay galing din sa ibang bansa, sa bansang Norway o sa bansang Israel. So yun po ang Green Acres ngayon na ating ginagamit o ini-spray sa ating napakagandang mga pananim. Okay, kahit sobrang init mga ka-farmers, pero patuloy pa din sila no, na kung tingnan natin ang mga talbos, napakaganda ang mga bagong usbong, napakadami pang bulaklak, at saka sa ngayon nakakatuwa na kasi paparami na po ang bunga po ng ating mga kamatis sa tulong po ng mga foliar na ating ginagamit. Okay, so pangalawa mga ka-farmers, alamin natin to kung saan mabibili. Ang Green Acres Foliar Fertilizer ay meron na po sila ngayong feeds. Pwede ka doon mag-order. Okay, kausapin mo doon mga ka-farmers, pwede magpapadala sa inyo. Kung sa Luzon naman mga ka-farmers, ang supplier ko ay nasa Paranaque City no, si Sir Cal Gasias, siya po ang supplier natin. Sa Visayas naman at saka sa Mindanao, merong page mga ka-farmers na pwede ka doon mag-open or mag-message sa kanila. I-type lang ninyo ang Green Acres Foliar Fertilizer o AgriGo-Pro mga ka-farmers no. So lumabas to mga ka-farmers, tapos pwede ka na mag-order doon, saan mabili, paano mag-order. So ganyan lang mga ka-farmers. Pero kung nasa Luzon ka, nasa Paranaque po ang ating supplier, Carl Gasias. So siya po mga ka-farmers ang nag-supply sa halos lahat nating mga pangailangan din tulad ng mga tie wire, tulad ng mga ginagamit ko din mga ka-farmers, mga mulching, mga seedling tray, mga pagtali, mga straw, lahat mga ka-farmers mabibili sa kanya sa mura lang halaga, kasi hindi siya nagpapatubo ng malaki, kasi alam natin pag incheck kontento na sila sa
kunting tubo ang importante sa kanila, palaging bago at saka mabilis lang mabenta. So masaya na sila mga ka-farmers, hindi kagaya natin. Pag halimbawa ikita'y magtinda, nako, lagpas pa sa kalahati. So yan, mahirap na ibenta, pwede makabinda, pwede hindi. Pero sila mga ka-farmers, ayan, napakagaling nila sa larangan ng pag-business o pagninegosyo. So ngayon, ang dosage naman, okay? So ang dosage nito mga ka-farmers, ang nakalagay din 40 ml hanggang 60 ml sa isang knapsack sprayer. Okay, ulitin ko, 40 hanggang 60 ml sa isang knapsack sprayer. Tapos mga ka-farmers, kung halimbawa ang knapsack sprayer mo, kasi may available na ngayon na mga dual sprayer na 16 liter lang. So ang ilagay mo dyan mga ka-farmers, pwede 40. Kung sa 20 liters, ang ilagay mo 60 ml. Ganyan lang karami mga ka-farmers. Dahil kita mismo ang gumagawa ng experiment nito. Pag ganito edad na ang ating kamatis, naglagay ako ng isang sardinas sa isang knapsack sprayer. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi wala po siyang overdose. So kung gaano man karami mga ka-farmers ang foliar na ilalagay mo sa isang knapsack sprayer, ang ganon din kaganda ang maibalik sa inyo. Kasi napakayaman po ito sa mga major elements, secondary nutrients, pati mga micro elements. So maganda to siyang gamitin simula sa bagong tanim hanggang sa namunga na o makaharvest. Alam niyo ba mga farmers, bakit kung nasabing maganda siya lalo na sa mga ganitong edad? Kasi available din ang potassium, calcium, magnesium, zinc at saka boron. Yon po ang pinakamahalagang nutrient sa mga nagbubulak nating mga kamatis, nagbubulak na mga talong, nagbubulak na mga sili, ampalaya. So sa tulong ni potassium, sa tulong ni calcium, ni zinc at saka ni boron, yung mga bulaklak mga ka-farmers, mabilis lang silang mabuo kung tatawagin natin ay maliliit na bunga. Okay, sa tulong ni potassium, ni calcium, ni zinc at saka ni boron, mabilis lang. Tapos dahil may zinc siya, o matibay, madaling kumakal, o sa madaling salita pa, malaman, makakapal ang balat, at saka may tibay din mga ka-farmers. So yun po ang kagandahan sa foliar na to once na ma-applyan natin ang ating mga pananim. So kung bagong tanim, okay, 40 ml. Sa susunod, pwede sa 60 ml. Dahil wala siyang overdose, ganitong edad, tagsang sardinas na ang nalagay ko sa mga knapsack sprayer. Ang tanong, pwede ba natin siyang ihalo sa mga insecticide? Yes. Kung mag-spray ka ng insecticide at saka isabay mo siya. Kung fungicide naman, fungicide at isabay mo siya. So yun lang mga ka-farmers, kasimple at ka-easy. Ulitin ko saan siya mabibili. Kung dito ka sa part ng Luzon, pwede nyo i-message ako sa Facebook para may forward ko sa inyo ang aking supplier. Kasi hindi ko tanda ang kanyang numero o number. Parang may i-contact nyo siya mga ka-farmers. Okay, so yun lang po no. Ang may share ko sa inyo patungkol po sa ginagamit nating Green Acres. So ngayon mga ka-farmers, bago natin ibaba to, lipat tayo sa isang pang-alternate nating na foliar na napakagaling at saka napakamura. Ito liquid, ito powder. Ngayon may powder na po tayo. Ang tanong, kailan po natin siya pwedeng i-apply? Okay, pangalawa, saan kaya galing to? Okay. So yun po ang pinakamahalaga at pinaka-importante mga ka-farmers, na bawat bili natin ng produkto, alam natin kung kailan natin sila i-apply. Alam natin kung gaano karami ang dosage pag ganyan. Pwede tayong magtanong sa mga tendero sa mga agri-supply na ating binilan kung kailan to natin pwede gamitin. Okay? Tapos para saan, yun ang pinakamahalaga mga ka-farmers. So hindi na to ikakahiya ang magtanong. So kagaya ninyo kung naguguluhan kayo sa aking explanation, pasensya na po. So dahil ito lang ang magagawa ko, siguro sana masastify po kayo dahil po yung napakabulol ko. Tapos hirap pang magpaliwanag kasi bulol akong magsalita ng Tagalog. So siguro sa mga napakataas na mic yun, nakaka-relate po kayo mga ka-farmers na ibig kong sabihin. So kayon mga ka-farmers, balik tayo sa ating foliar fertilizer na powder.
alamin natin una kung saan galing siya. Galing po siya sa Utah, USA. So napakaganda po mga ka-farmers. Ang filters at saka yung NutriPlant AG na pang anti-stress natin, isa lang ang pinanggalingan, Utah, USA. Okay. So yun po sila mga ka-farmers, no, ang ating pang maintenance. Kaya yun ang marami natin dito. So kung tanungin nyo ako kung ilang kahon na ang naubos ko din siguro may paparating na naman ako. Sobrang dami na. Sa 3.5 ko mga ka-farmers, nasa mga 100 na galon siguro naubos ko din At ito naman hindi ko na mabilang kung ilang kilo na. Kasi kahon-kahon ako pag namili nito. Kasi pinaka-importante ito, magandang pang maintenance. Kasi mga ka-farmers, yung mga foliar na pinapaharap ko sa inyo ay mga mura lang po ito. Katulad nito, 1 kilo. Magkano? Iyon ko sa inyong lugar kung magkano, nasa 400 kapin lang. Tapos ito mga ka-farmers, magkano pag halimbawa puntahan mo sa tindahan, nasa mga 1,350 lang siguro ata. 4 na litro, no? 4 na litro, magkano lang tinawahan siyang litro? Nasa 300 kapin lang, at ito 400 kapin. So napakamura mga ka-farmers compare sa ating mga pang anti-stress na foliar fertilizer tulad ng NutriPlant AG. No? Kung hindi ka member sa Amway Philippines, magkano ang bili mo sa 1 litro? 1,565. Ganyan kamahal. Kung zinc lang ha, nag-iisang EI lang, 2,002. Yun po ang mababayaran mo. Pero dito mga ka-farmers, sa dalawang foliar na to, share ko lang po sa inyo, napakayaman po silang dalawa sa mga major elements, secondary nutrients, pati mga micro elements. So sa bawat spray nyo, nakabenepisyo po ng mga nitrogen, phosphorus at potassium ang inyong halaman. Hindi lang mga ka-farmers ng mga major elements, pati secondary nutrients tulad ng calcium, magnesium at saka sulfur. Tapos meron pang mga micro elements mga ka-farmers tulad ng zinc, boron, chlorine at saka copper. Ano pa yung ibang mga micro elements mga ka-farmers, no? Zinc. May isa pa, molybdenum. So napakayaman nila mga ka-farmers. So kailangan to siya sa ating tanim mga ka-farmers, kasi yung sumali ako sa seminar po ng fertilizer, ang tanong, sapat na ba ang NPK na available sa ating mga fertilizer na ginagamit? Dahil kita may karanasan na at experience mga ka-farmers sa pagtatanim, ay sumagot po tayo na may kulang pa. Sa sinultihan pa na sa lingwapi namin ng mga Bisaya, NPK ang meaning na apay kulang. Bakit? Alam nyo ba? Kasi ang available ay nitrogen, phosphorus lang at saka potassium. Saan natin hahanapin? Lalo na pag magbunga ang mga secondary nutrients at saka mga microelements. Kasi yung mga nutrients na yon ay pinakamahalaga po sa nag-umpisang namulak, nag-umpisang may bunga at saka may bunga, yung mga nutrient na yon. Saan natin hahanapin sa fertilizer? Ang sagot ay wala. Okay, sa tulong po ng mga foliar fertilizer na ating ginagamit mga ka-farmers, ayan, tuloy ang pag-usbong ng mga magabagong usbong, magagandang tingnan, mga bulaklak, at saka mga malit na bunga at saka bunga mga ka-farmers. So yun po, no, ang ma-share ko sa inyo at maibahagi. So ngayon mga farmers, bakit ang foliar may kulang pa, ay ang fertilizer may kulang pa? Kasi sinabi ko na po sa inyo na ang mga foliar, kung halimbawa ay 16-20, dalawang nutrients lang ang bilabor. May nakalagay lang diha na boron 0.15 ganyan lang. So tapos yun lang mga farmers, wala na ang iba. Okay, kaya nga sa ating pagdilig ng fertilizer sa ating talong, sa ating mga kamatis, sa ating mga ampalaya, sa ating mga field, sa watermelon at iba pa nating mga pananim, pinaglahok-lahok natin ang mga fertilizer. Kasi hinahanap ko mga ka-farmers na makakarami tayo ng nutrients para ibigay natin sa ating tanim. Kasi ang tanim natin mga ka-farmers ay nangailangan po sa 16 ka balance na sustansya. Walang pinagkaiba sa tao. Yun po ang ating mga halamang pananim. Nangangailangan din sila. Okay. So, ngayon, banggitin ko na din mga ka-farmers, ang mga fertilizer ay pagkain na pinapadaan po sa ugat ng ating mga halamang pananim. Tapos, ang mga foliar fertilizer ay pagkain na pinapadaan po sa dahon ng ating mga pananim. So yun lang po no mga ka-farmers, ang ma-assure
at maibahagi ko sa inyo sa hapong ito. Pasensya na po kasi napakalakas po ang hangin at napakaingay po ang tali ko. So yung nag-ingay mga ka-farmers, pasensyahan nyo na ha. Ay istro po siyang pangtali kasi napakahangin. Alam nyo ba, malapit lang po tayo din sa dagat, 5 minutes lang. Ano na mga ka-farmers, international na port or daungan ng mga galing ibang bansa. So malapit lang po tayo sa daungan ng Batangas City. So Batangas City mga 20 minutes lang. Pero simula doon sa Batangas City hanggang din sa Bawan o Pamibine, international port. Ang mga dumadaong na barko ay galing ibang bansa. Bandang doon may galing Thailand, may galing Australia. O yun po mga ka-farmers no, ang mga barko na naka ano dyan sa mga port mga ka-farmers. Okay, kaya nga napakahangin. So mga ka-farmers, bago natin tapusin ang ating kwentuhan patungkol po sa ating mga foliar na pang-maintenance, i-remind ko uli, ito si Green Acres pwede siya sa bagong tanim at saka sa may mga bunga na hanggang mag-harvest o mamatay pwede siya. Liquid fertilizer, ang raw material galing sa Norway or Israel. Yun po ang nilalagay sa loob din eh. Okay, so kung halimbawa bilhin mo to, magpapadeliver ka, kasama siguro sa shipping fee, mga 1.5 na siguro kaatakapin. Mura lang din mga ka-farmers kasi 4 na litro. Ang 4 na litro 4 kilos. Ang galon ay kunti lang, sobrang gaan lang yan. Pero pag ilagay mo sa timbangan, malapit 5 kilo. So yun po ang mga foliar na maraman sa mineral o nutrients mga ka-farmers. Napakabigat. Okay. Ito, pangalawa, kailan natin to pwede i-harvest? Hindi bumaba po sa mga 30 days ang paggamit o pag-apply natin dito sa ating mga pananim kasi blossom booster po siya para sa bulaklak, bunga at saka sa bunga na. Yun po mga ka-farmers. So sa bago pang tanim, ang ginagamit natin ay Nutriplant EG at saka ganyan. Meron naman ditong 2020 yung general booster, nagamit po din tayo. Pero karamihan mga ka-farmers yung biostimulant lalo na sa maulan na panahon. Tulad ng mga Minion, yung itong ginagamit, mga Nutriplant EG, kasi napakaganda at napagagaling po nila ng mga produkto. Kaso may kamahalan lang. Tapos, ang ginagawa nating maintenance itong dalawa. Kaya marami tayo dito. Thank you! So ngayon mga ka-farmers, mega love shout out po. No? So, ang pinulot ko lang mga ka-farmers, yung ano lang kasi, para kung halimbawa mag-explain ako sa inyo, magaan lang. Yung mga wala ng laman. Okay, bago tayo magtapos mga ka-farmers, mega love shout out po no, sa lahat nating mga audience, mga commentator natin, mga sharer. Okay, so sa inyong lahat at sa inyong walang kawang suporta, maraming salamat po, lalo na sa mga subscriber natin, mga yung subscribers. Sana po ay nagustuhan nyo po ang ating kwentuhan sa hapong ito. So hanggang sa muli, ako na po ay magpapaalam. Abangan nyo lang mga ka-farmers ang mga video tutorial ko kasi palagi kong sinasabi sa inyo na kung bago ka pa lang at wala ka pang experience sa pagpa-farming, meron kang matutunan dito, no? Kasi kita lang siguro mga ka-farmers ang halimbawa kung may magtanong ay sumasagot. Kasi mga ka-farmers, lahat ng mga oras ko pag pinupuntahan ko yung mga konvensyon para kung halimbawa may mga nangailangan at saka may nagtanong, mabigyan natin ng kasagutan ang ilang kanilang mga katanungan. Pero kung meron man kayong ipapagawang video, ayan, gagawa natin ng video mga ka-farmers. Pero pasensya na po kung meron na akong video na i-upload, katulad ng isa nating subscriber na nasa Cotabato, na isa din nating kapatirang nagtanong siya, sabi niya, "Sir, pahingi naman ng fertilizer guide sa talong." Ay ang sagot ko sa kanya, meron na po akong fertilizer guide sa talong, hindi lang isa, 2 or 5 na. So kasi ang mga video na i-upload natin sa YouTube, almost 1,004 kapi na po ka video. So ganyan na karami. So parang lahat ng mga kwentuhan o usapan mga ka-farmers sa larangan ng pagtatanim, halos na balik-balik ko na. Kaya nga sabi ko sa kanya, "Sir, paki-check lang po kasi meron na po akong content patungkol dyan, yung simula sa bagong tanim hanggang sa namumunga na." Di sabi niya hindi daw niya mahanap ko. "Sir, madali lang, punta ka sa channel ko, kung ano man ang mga problema mo, i-search mo, lumabas yan." Sabi ko, problema mo ang mga pesting insekto, so alamin mo kung anong insekto mga ka-farmers. Kung halimbawa problema mo ba ang
white fly sa mga pananim mo, i-type mo sa lumabas dyan kasi nagbabahagi din tayo ng konting kalaman patungkol sa pagkontrol ng mga ganyang klaseng insekto. Kung halimbawa mga ka-farmers ay ang problema mo ay fruit shot borer, i-type mo lang. Kasi ang title, problema mo ba ang fruit shot borer sa mga pananim mo? O wag mo na problemahin. Tara, samahan nyo ako at pag-usapan natin. Yan, lalabas yan mga ka-farmers. So yun lang po mga ka-farmers ang mai-share ko sa inyo para sa dagdag kaalaman ninyo. So pasensya na po ha, hindi lang ako magaling dahil sa tagal ko ng panahon sa pagtatanim may karanasan na, marami ng mga experience at ako na mismo ang gumagawa ng experiment. So yun lang po ang mai-share ko kasi yun lang po ang kaya mga ka-farmers. So kung ano mang ipapagawa yung mga video, kung wala pa tayong video, gagawa tayo para sa inyo. So sana nga mga ka-farmers ay magpatuloy po ang inyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Happy watching. God bless us all. At mabuhay po tayong lahat. Bye bye po. Thank you.